Nyenyen! Nyenyen! Teka, bakit ka lumabas? Ayos lang ba siya? Buhay pa naman siya. Kung hindi niya na kailangan ng tulong, babalik na ako sa dorm natin. Ano na namang ginagawa niya? Espesyal ang araw na to. Baka may masamang nasabi si Hansyang yan. Na ako dahilan. Kalimutan mo na lang tong yan. Ha? Pag-usapan natin ang nangyari. Ha? Huwag ka nang umiyak. Maayos din yan. Sige na, tumigil ka na. Tama na, ha? Huy, ayos ka lang? Ayos ka lang ba? Huy, Sige na, ikaw na munang bahala sa kanya. Babalik na lang ako sa dorm. teka. Babalik ako. Sandali lang, ha? Nyenyen! 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 Sandali lang! Hoy, hintay naman! Sandali, huwag ka nang tumakbo. Mag-usap na muna tayo. Ano ba kasing sinabi niya? Sabi niya pumunta siya sa Norway para makipag-blind date. Ano? Nakipag-blind date siya? Baka naman, niloko ka lang niya. Hindi, mali ka. Totoo yun. Okay, sige, tahan na. Tumigil ka na sa pag-iyak. Totoo yun. Pumunta siya sa Norway para makipag-blind date. Sigurado na hindi totoo yun. Nasabi niya lang yun dahil lasing siya. Ano ka ba? Huwag kang maniwala sa sinabi niya. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Ayos ka lang? Kaya mo mag-isa? Ha? Buhay pa naman ako. Tama, pero lasing na lasing ka. Kanina pa ako nagpipigil kaya sinulit kong maisuka ko lahat. Nag-heartburn ako. Bakit mo pinigilan? Anong tanong yan? Susuka ka ba sa kaharap mo, ha? Hindi ko naisip na mahalaga pala yun sa'yo. Dahil hindi naman lahat ng lalaki ay may magandang mukha kagaya mo. Kaya kahit ano pang gawin mo, okay lang. Kumusta? Pinuli mo ba siya? Huwag ka magpapaiyak ng babae kahit naiinis ka. Lalaki ka ba? Ha? Mali ka nang inaakala. Kung ganun ano? Sige na, sabihin mo na. Ayaw sa akin ng magulang niya. Maganda ang relasyon ng mga magulang namin. Alam nila ang lahat na ginawa ko simula pa nung pagkabata ko. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Ang dami kong ginawang pagkakamali. Kaya ang liit ng tingin nila sa akin. Naduduwag ka ba? At kailan mo ako nakitang naduwag? Hindi ko pa nakita. Hindi yun kailangan sa sitwasyon. Napakaganda ng samahan ng pamilya nila. Bakit kailangan magkagalit dahil sa akin? Walang kwentang ituloy. Ang ganun. Paano naging walang kwenta? Nararapat sa'yo ang best na kaibigan at the best na asawa. At bakit asawa? Hindi kami ganun kaseryoso. Huwag ka nang magpanggap. Hindi mo maiwasang isipin siya. Ito yung magdadrive sa atin. Oo na, naniniwala ako. Sabi mo eh. Anong problema? Bakit huminto ka? Mabuti pa hintayin muna natin sila. Mga lasing sila. Bawal magmaneho kapag nakainom ka. Sige, hintayin natin sila.
Kausapin mo siya na maayos, ha? 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 Ako na dyan. Pasok na. Doon ka. Bakit nandito ka? Lasing kami, hindi ka na namin mayahatid. Hindi na kailangan. Hindi ka dapat magmaneho dahil nakainom ka. Kaya hinintay namin kayo. Huwag mo na akong alalahanin. Salamat. Hi sir, kayo po ba si Mr. Han? Oh, Ako po yung pinatawag niyong driver. Kung gusto niyo, hihintayin ko na lang kayo. sa Jiaodong University Hindi tayo. na. Magta-taxi na lang ako. Sandali! Nyanyan! Nyanyan! Sandali! Huwag ka na munang umalis. Mahirap makakuha ng taxi sa lugar na to. Sumabay na tayo sa kanila. Ayoko. Nyanyan. Kasi hindi ba pareho silang lasing? Paano na kung makasalubong sila ng masasamang tao? Kahit nasamahan lang natin sila hanggang sa city center. Para lang hindi na tayo mag-alala, Mas mukha okay? naman silang masasamang tao. Hindi naman. Sandali, paano kung makatulog sila sa sasakyan pagkatapos makidnap o nakawan? O di kaya saktan sila ng matindi? Di ba? Huwag ka na mag-ali. Sige na, halika na. Sumakay na tayo. Tara. Sige na, pasok na. Sandali lang. Dito ka sa likod. Sa unahan na ako uupo. Sige na, pasok na. Ako lang ang matinong tao rito. Salamat. Teka, huwag mo naman siksikin si Tongnyen. Huwag ka nang malungkot. Hindi naman ako karapat-dapat. Mainitin ang ulo ko. At madalas, salbahe ako. Hindi ako romantic at madalas akong busy. Magsasawa ka rin. At ang pinakamahalaga, playboy din ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na pumunta sa isang blind date. Bakit mo iniisip ang isang taong tulad ko? Gusto kong malaman, wala ka na bang ibang pinagkakaabalahan bukod sa pakikipagrelasyon sa akin? Sige na. Masakit ng ulo ko.
Tara na, pumasok na tayo. Yan. Inumin mo muna to. Salamat. Ano yung ginagawa mo? Ginagawa ko yung facial recognition para sa pag-withdraw ng pera. Nakita ko may ilang bag. Kaya binalikan ko na lang kaagad kasi baka makalimutan ko pang gawin to. Yan. Mas mabuti kung ititigil mo muna yan. Mas okay ang pakiramdam ko pag busy ako. Mas lalo lang kasi ako mamumroblema pag wala akong ginagawa. Mas mabuti kung magpapahinga ka na muna. Ayos lang ako. Baka may problema kayo sa bag. Kayang-kaya kong ayusin yun. Ibigay niyo lang sa akin para maayos. Tama na yan. Mas magiging okay ako kung hahayaan niyo lang ako. Ang kailangan ko lang maging busy. Nandito kami para sa'yo. Bakit? May ala kayo. Sa kami ng leader. Oo nga. Diretsahin nyo na ako, matutulog na ako. Leader, ang totoo, meron kasing malaking problema. Oo, tama yun. Ano yan? Ang mama ni Demo, nakailang balik na rito nang malamang babalik ka na bukas. Nandito raw siya bukas na umaga para makausap ka niya. Di ba? Oo nga. Kapag hindi mo raw siya hinarap, duwag ka. Tumigil ka na nga. Anong sinagot mo? Ang sabi ko, parang matapang na tigvi ang boss ko. Kaya nga, paano siya magiging isang duwag? Ha? Tama. Teka, leader, nag-aalala si Demo. Kanina pa siya naghihintay sa kwarto mo. Gusto niyang humingi ng tulong sa'yo pagbalik mo. Leader, Tumigil ka na sa pag-iyak. Buong araw ka nang umiiyak, ha? Ayan, nandito na si Leader. Tama na yan. Kanina pa yan. Huwag mo na siyang pagalitan. Dahil bata pa, dapat mo siyang suportahan. Ha? Bakit ka ba umiiyak? Para kang hindi lalaki. ganito nakalagay ko, nagagalit ka pa. Maraming mas nakakaawa pa sa'yo. Pero hindi naman umiiyak na gaya mo. Sino ba mas malala pa? Matapos ang matagal na panahon, may isang gamer na sinubukan uling bumalik. Napilitan siyang mag-retire dahil sa mga maling resulta. Mas malala, di ba? May iba pa ba? Bakit ba kailangan mong umiyak? Leader, naguguluhan na kasi ako. Hindi tumataas ang rank ko. Nagiging pabigat ako sa team. Nag-divorce ang parents ko. Ayaw nila sa ginagawa ko. Pumunta rito si Mama at gusto na niya ako isama. Wala raw akong magiging kinabukasan dito. Alam niyang pupunta ka bukas. Baka magwala siya. Suko ka na ba? Hindi sa ganun. Magtiyaga ka lang. Huwag na huwag kang susuko. Maliwanag. Ganito kasi yung gawin ko. Paano ba? Paano ba yan? Ha? Sinabi ko na sa'yo kanina. Andy, uminom muna kayo. Ayusin mo kasi yan. Maayos naman ah. Diba? Hi, Auntie. Hi, Auntie.
Auntie, kasama ko sa team si Demo. Ako ang team leader. Ako rin po. Kapatid ang turing ko sa kanya. Bilis, sabihin mo na. Auntie, madalas kayong banggitin ni Daifang. Miss na raw niya kayo. Tama, si Daifang po ang pinakabata sa team namin. Naiiyak siya kapag nagkukwento. Auntie, tingin ko po, meron kayong hindi naiintindihan tungkol sa profession at sa club namin. Oo nga po, auntie. Pero madalas naman po ang ganun sa industry namin. Graduate ba kayo? Sa isang university? Oo naman, auntie. Ako rin po, auntie, sa sikat na university, pero mas maganda ang pinanggalingan niya. Kaya pala nagagawa niyo magsayang ng oras at maglaro lang. Iba ang sitwasyon ni Taifang. Nag-vocational school lang siya. Kapag hindi siya nakakuha ng sapat na experience, paano nang kinabukasan niya? Auntie, sa tingin ko po, mali kayo nakakala. Si Daifang, hindi po siya basta naglalaro lang. Tama. Professional kami, seryoso magtrabaho. Yun nga lang ang market nito para sa mga may kaya. Pero para din po kami mga professional na atleta tulad ng swimmers at divers. May training kami at nakikipag-compete. Totoo po yun. May reward kapag nananalo kami at may sahod kami monthly. Sabihin niyo, hanggang kailan ang trabaho niyo? Paano kung 30 na kayo? Pangarap na profession po namin to, hindi ba? Bubuhayin ba kayo ng pangarap niyong yan? Ha? Auntie, bakit hindi? Pwede rin po kami sa network company o hindi kaya sa software development. Tama. Sa nakikita ko, lagpas 20 kayo rito. Lahat kayo pwede sa network company? O sa software development? Lahat ba kayo may tatakbuhan? Sa tingin ko wala pa sa 1/4. Mga sinungaling kayo? Ang mama mo, nagawang makipagtalo sa mga scholar. Grabe, sobrang agresibo ng paraan niya. Hindi kami maka-epal sa kanya. Si leader ng bahala. Serhan. Serhan. Nandyan ang mama ni Daifang. Hinihintay ka niya sa labas. Masama pa ang pakiramdam mo. Halika, tayo na. Ito, para matanggal ang hangover mo. Gusto mo pabalikin ko na lang siya? Aunt Jao, Bakit? pakihanda na soup ko. O, sige. Ma, kumain po muna kayo. Maganda po ang buhay ko rito. Tignan nyo naman. Huwag na po kayo mag-alala. Ma, Hi, Auntie. Ako po ang head ng club na to. Han Xiangyan. Hello. Kamusta ka? Kumain na po ba kayo, Auntie? Hindi naman ako nagugutom. Mukhang hindi niyo po gusto yung ganyang pagkain. Kababalik ko lang. Kung okay lang sa inyo, iimbitahan ko sana kayong kumain sa labas. Mr. Han, dito na lang tayo mag-usap. Huwag ka nang gumastos. Ito ang una nating pagkikita. Dapat lang na maging mabuti akong host. oo nga ma. Kailangan mo rin kumain. Sinasabi ko na, ano man ang mangyari, sasama ka na sa akin. Ma, kumain na lang tayo. Maghanap ka na ng tamang trabaho. Huwag mong isipin na pumapayag na ako dahil sumama ako. Hindi pa rin ako kakain. Ma, Kakainis ka. Auntie,
Ready na po ang pagkain. Mag-usap tayo habang kumakain. Kain na po, Ma. Kumain na tayo. Mr. Han, tatapatin na kita. Nandito ako dahil kukunin ko na ang anak ko. Auntie, naiintindihan ko po kung anong gusto niyong sabihin. May ganitong sitwasyon na akong hinarap nun at alam kong masusundan pa. Pwede bang ako muna magsalita? Sige. Dati rin akong computer player. Isang dekada na ako sa industry. Kaya nagawa kong masaksihan ang unti-unting pag-angat ng industry na to. Kahit ba nung bata ka pa, computer player ka na? Ang tamang tawag doon isang CTF player. Hindi ko maintindihan. Ano yun? Nationally certified kami bilang mga CTF player. Yun ang profession namin. Pwede kong ituloy? Sige. Dahil dati akong professional CTF player, naiintindihan ko ang pag-aalala nyo. Ako ang in charge sa club namin dito sa China branch. Ako mismo ang pumili at nag-hire sa mga player namin. At kasama ron si Daifang. Naniniwala ako sa kakayahan niya at potensyal. Hindi lang basta paglalaro sa professional league. Naniniwala rin ako na may angkin silang kakayahan na manalo sa World Championship bilang representatives ng buong China. Mr. Han, ang mga sinasabi mo, narinig ko na lahat sa team captain nyo kanina. Pero kailangan kong isipin ang kinabukasan niya. Isa lang ang magiging world champion. At isa pa, alam ko ang kakayahan ng anak ko. At wala naman siyang ganong kakayahan. Mali kayo. Meron siya nun. Pero nasa 70s ang ranking niya. Auntie, world ranking niya yon. Kahit siya ang pinakabata, napakalaki ng potensyal niya. At kahit isa kaming team, mahalaga rin ang personal ranking. Pero kailangan pahalagahan ang performance ng team. Naniniwala ako sa kakayahan nilang lahat. Sa tingin ko, silang 5 kayang manalo sa championship. Okay, Auntie. Ang pag-usapan naman natin ay ang pagiging praktikal. Kalkulahin muna natin ang iniisip nyo. Graduate siya sa vocational school. Merong limitasyon kahit na magtrabaho pa siya ngayon. Sabihin na natin magtatrabaho siya ng 30 years hanggang sa edad na 50 years old. Magkano kaya ang kikitain niya sa kabuuan? Imposible yun. Paano ko naman yun makakalkula? Pwede akong pumirma ngayon sa isang kontrata. Bago siya mag 30 years old, kung ang total ng salary niya, game bonus at kikitain sa endorsement ay hindi umabot sa computation, babayaran ko kung ano ang kulang. Ayoko, leader. Kahit ang team captain, wala namang ganong klaseng privilege. Kaya bilang kabayaran mo ron, magsumikap ka lalo. Auntie, kontrata na yon. Kaya hindi ako makaka-atras sa anumang pinangako ko. Pagbalik natin mamaya sa club, ipapagawa ko na kaagad ang kontrata. Pagkapirma, pwede nyo nang kunin. Okay ba? Sabihin nyo nga, Mr. Han, malaking pera ba ang kinikita ng club nyo nang dahil sa talento nila? Malaki na ang pagkalugi ng China branch mula nung maitatag ito. Kung ganun, bakit mo to ginagawa? Hindi naman siya ang pinakamagaling. Wala ka naman palang mapapakinabangan sa anak ko. Wala akong kinikita rito. Pero sa kanya, makikinabang siya ng husto. Tinanong ako dati ng isang kaibigan kung may pangarap ako. Ang sabi ko, ang championship. Para sa China gusto kong makuha yon. Siyempre, mahalaga rin ang pera dahil makapagbibigay yon ng magandang buhay. Pero nabubuo ang pagkatao dahil sa pangarap. Mayroong pangarap ang anak ninyo at ang pinakamaipagmamalaki niya, pinaghihirapan niyang maabot ang pangarap na yon. Kaya ganun pa rin ang pangarap ko. Tinutulungan ko sila para makuha ang World Championship. At alam ko na kaya mong maabot yun. Wow! Ang gwapo mo naman, leader! Kamusta pala usapan nyo ng mama ni Demo? Nakita mo na ba siya nakasuit? Wala nga akong maalala.
Kapag nakasuit talaga, gumagwapo. Dapat bumili rin tayo ng suit. Leader! Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari, leader? Ayos lang ako. Gusto mo tumawag ako ng doktor? Ayos lang ako. Mag-training na kayo, iwan niyo na ako. Paano ko naman iiwan ng ganyan ka? Mas mabuting mag-training na kayo kaysa samahan niyo pa ako rito. Huwag kayong magsayang ng oras niyo. Leader, mas mahalaga ang kalagayan mo. Umalis na kayo. Sige. Basta nasa labas lang kami. Nasa baba lang kami ha. Oo, alam ko. Pasok. Peter, bakit ang aga mo gumising? Kung masama ang pakiramdam mo, matulog ka pa. Binili ko to para sa'yo. Kapag pinahid mo to sa sentido mo, bubuti ang lagay mo. Subukan mo na. Hindi na. Ayos lang ako. Hindi Dito. ako ganun kahina. Kung ganun, ilalagay ko lang dito. Para pwede mong gamitin kapag kailangan mo. Leader. Salamat Kahit may sakit ka, nagawa mo pa rin makipagkita kay Mama. Bumalik ka na sa training. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Gamitin mo to Napirmahan ang kontrata para sa mama ni Taifang. Sige, pakilagay na lang dyan. Hindi ako makaalis dahil nag-aalala ako sa inyo. Ang gawin mo, umuwi ka na. Hindi naman kahapon lang itinatag ang K&K. Kaya sige na. Sa isang araw ng quarterfinal sa Beijing. Huwag mong kalimutan ang flight mo bukas, 3 p.m. Okay, sige. Yes, hello. Si Han siyang yan ito. Tanda mo pa ako. Oo! Naalala ko! Imposible namang makalimutan tong isang gadgan. May kailangan ka ba? Sandali lang, May. Pwede bang uminahon ka bago tayo pumasok? At bakit naman? Pinapunta niya ako rito para makipag-usap. Nakilala mo lang naman siya dahil kay Tongyen. Huwag mong isipin na kaibigan mo na siya. Teka, sandali lang, Lanmei. Nakikiusap ako. Huwag mo naman ako ipahiya pagpasok natin. Hindi ka naman niya pinapasama pero sumama ka. Hindi ko alam ang idadahilan ko sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, nakipag-break na siya kay Tongyen. At ngayong bored na siya, gusto niyang malaman kung gaano siya kamiserable. Gaano na sila katagal? 3 months pa lang, ha? Ilang beses na ba silang nag-break? 2 beses na. Sino bang Sandali lang, matutuwa ron? huwag ka magalit. Hindi ka dapat magalit. Relax lang, relax lang. Ganito, isipin mo na lang na inaalam natin ang plano niya, okay? Huwag ka na magalit. Bilisan mo, malilate na tayo. Tara na. Gigil. Huwag ka na magalit sa kanya. Pasensya na. Nalate lang kami dahil sa traffic. Pasensya na. Walang problema. Libre naman ako ngayong araw. Umorder na kayo ng drinks niyo. Ikaw, Lanmei, may gusto ka bang inumin? Gusto kong uminom ng bitter ngayon. Waiter! Isang espresso at isang cappuccino! Iinom ako ng bitter tapos ikaw iinom ng sweet? Kung ganun, 2 espresso na lang pala. Siya nga pala, Idol. Kung sabi mo sa akin nung tumawag ka, kailangan mo ng tulong ko? Alam mo na siguro ang nangyari sa amin ni Tongyan. Gusto ko lang sabihin na alagaan niyo siya at huwag niyo siyang pabayaan. Sinasamahan namin siya dahil kaibigan talaga namin siya. Hindi mo na kailangang sabihin yon. Kung nagsisisi ka talaga sa nangyari, bumawi ka na lang sa kanya. Kung ganon, pakibigay ito sa kanya. Ano ba to?
Bakit ang konti? 15,000 ang laman niya. Konti lang. Huwag niyong sabihin sa kanya. Kung gusto niyang kumain, ibili niyo na lang siya. Kung may kailangan siya, kayo na ang bahalang bumili sa kanya. Dahil gusto ko lang naman siyang maging masaya. Break-up fee ba to? Hindi ba't parang ang liit? Hindi ba't boss ka ng isang club? Bakit ang kuripot mo naman? Yan na lang ang savings na meron ako. Dadagdagan ko na lang sa susunod. At least handa siyang ibigay ang lahat ng meron siya para kay Tonyin. Ako nang bahala. Ano bang ginagawa mo? Sa tingin mo ba kailangan to ni Tongyen? Dahil sa kilala mo naman ng pamilya niya, hindi sila naghihirap. Mataas din ang sinasweldo niya. Kumpara sa sweldo niya, maliit na halaga lang to. Kahit na marami siyang pera, ibibigay ko pa rin yan. Ganito ka ba nakipag-break sa mga ex mo? 15,000? Bukod kay Tong niyan, wala pa ako naging girlfriend. Si Tongyen ang una. Itanong mo. Kasi wag mo sanang masamay na itatanong ko sa'yo, pero kung siya talaga ang una mong girlfriend, bakit niyo laging gustong maghiwalay? Mas maganda na magsama kayo dahil hindi maganda sa relasyon ng pakikipag-away, hindi ba? Meron ba kayong sama ng loob na hindi nyo kayang pag-usapan? O kaya nagsisisi ka at namimiss mo siya? Tama, ganun na nga. Hindi yun ang gusto ko. Ito na po ang mga in-order nyo. Okay, salamat. Ano ba talaga ang plano niya? Hindi ko siya maintindihan. Gusto niya bang sabihin mo ang mga pinag-usapan natin ngayon kay Tongyin mamaya? Sandali lang. Tama bang narinig ko, Lanmei? Si Tongyin ang nakapag-iwalay? Imposibleng hindi ko marinig yon. Itatanong ko na lang sa kanya. Sandali! Di ba sinabi mong hindi mo sasabihin sa kanya? Wala naman kaming kontrata. Bahala na. Sasabihin ko pa rin sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang nakipag-break sa kanya ngayon? Huwag na natin pag-usapan. Ano ba, Tongyen? Sabihin mo na sa akin kung ikaw ba talaga. Huwag mo nang ipilit. Ayokong pag-usapan yan. May ipapakita ako. Ano naman yan? Ito ang binigay niya sa'yo. Anong binigay niya? Ang break-up fee. Pero 15,000 pesos lang. Hindi ko alam kung naghihirap ba talaga siya o hindi. Bakit mo naman to kinuha sa kanya? Gusto kong ipakita sa'yo para may ebidensya. Hindi ka kasi naniniwala sa akin. May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Wala naman siyang ginawang ganun. Ibalik mo na to sa kanya. Teka, sandali lang! Nagsabi ako na hindi ko sasabihin sa'yo. Ano ka ba naman? Kinuha mo ang pera sa kanya. Tingin mo ba hindi niya pa alam? Siyempre malalaman niyang sinabi mo. Teka lang! Paano ko malalaman na alam na pala niya? Hello, 97? Ano kasi, papunta sana ako sa club niyo ngayon. Nandiyan ba ang boss niyo? Ha? Yung mga gamit niyo. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Warm up kayo. May tournament kami sa Beijing. Nandito na kami sa airport ngayon. Wala siyang sinabi sa akin. Saang airport ba ang flight niyo ngayon? Maraming salamat po. Hindi yun. Nandito si Sister Lo. Kamusta? Uy, Sisinlo! Kumusta? Bakit ka nakatayo? Umupo ka na muna. Tara, umupo ka muna. Bilis. Leader, nandito si Sister-in-law. Pinapunta mo siya. Hindi. Hinahanap ka niya kaya sinabi kong nasa airport tayo. Pwede ba tayo mag-usap na tayong dalawa lang? Oo, sige. Aalis na muna kami. Huwag na. Kami na lalabas. Bakit parang hindi maganda ang sitwasyon nila? Hindi ko rin alam kung bakit. Ano ba yun? Bakit ka nagbigay ng pera kay Lanmei at tinawag yung breakup fee? Kung yun ang akala mo, sige. Hindi ba't sinabi mo sa akin na
Hindi pa tayo nagkakaintindihan. Alam ko ang tama sa mali. Kailangan kong bumawi sa mga sinabi ko. Bakit kailan may mo pa binigay? Hindi mo nalang diniretso sa akin. Mali yata siya ng intindi. Sinabi ko sa kanya na ibigay yun sa'yo. Dahil nga breakup fee yun. Bakit ko naman yun itatago sa'yo? Pati ako nagtaka rin. Sa tingin ko, sinabi yun sa'yo ni Lanmei dahil gusto kanyang sumaya. O baka naman, sa una pa lang mali na ang pagkakaintindi niya. Ano pa ba ang sinabi niya? Wala na. O malinaw na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Meron ako sasabihin sa'yo. Hansyang yan. Kahit na hindi tayo matagal magkasama, totoong masaya akong nakilala ka. Ikaw ang unang boyfriend ko. Kahit na sinabi mong hindi tayo bagay, at kahit pa na masama ang ugali mo pagdating sa karelasyon. Pero pagdating naman sa ibang bagay, alam kong mabuti kang tao. Kaya naman susuportahan pa rin kita, pati na ang KNK, hanggang maipanalo niyo ang championship. At saka, ayoko nito. Kunin mo na. Tayo na. Ha? Ha? Maaga pa. Wala naman tayong gagawin. Dito muna tayo. Ayaw nyo, substitute players na lang. Tayo na. Bilis. Bye, sister-in-law. Alis na kami. Huwag ka sasakay sa unlicensed taxi. Bakit? Ikuha mo nga siya ng taxi. Okay, sige. Sister-in-law, si Leader, inutusan niya akong ikuha ka ng taxi. Halika na. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko naman mag-isa. Sige na, sister-in-law. Okay lang ako. Halika na. Eto, malapit na rito yung taxi. Etong plate number. Tatandaan mo? Iti-text ko na lang sa'yo. Okay lang naman ako. Ako na lang ang kukuha ng taxi. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka nang mahiya. Para na rin tayong magkapatid. Pamilya ng club namin sa kinuhanan ko ng taxi. Sige na, baka maiwan ka pa. Ako na lang maghihintay. Sige. Mauna na ako ha. Bye-bye. Juan, bakit ka nandito? Hindi ka ba nag-aalala? Na baka kinakabahan sila?
Quarterfinals pa lang yun. Bakit ako kakabahan? Yabang mo naman. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yan? Gusto ko sana na ikaw at ang girlfriend mo mag-record ng video. O di kaya mag-live broadcast kayo para mag-promote. Ayoko. Sandali, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Huwag kang magkakamaling sabihan siya. Bakit naman? Wala na ba siyang kalayaan? Dahil lang may relasyon kayo? Una sa lahat, maaapektuhan ang pag-aaral niya. Ikalawa, break na kaming dalawa. Ah, talaga? Kung ganun, pwede ko siyang ligawan. Pakiulit yung sinabi mo. Sinong liligawan mo? Ano ka ba? Nagbibiro lang. Leader, magsisimula na ang quarterfinals. Halika na. Joke lang yun, ah.